Guys, I'm gonna cook quinoa. So, before I cook the squid, adobong pusit, I'm gonna cook quinoa first. Ito, nakasalang na siya. Para ka rin nag-cooking ng bigas, guys. But for this, I'm gonna add cinnamon, turmeric, and star anise. And cloves. So, we're gonna add cloves. 7 pieces for this one. 5, 6, 7. I think damihan ko na kasi hanggang bukas naman na yan. Turn on to medium heat. And add turmeric para mas maging healthy siya, guys. Ganyan ako pag nagluluto ako ng may carbs. Yan. And star anise and cinnamon para mabango. Yan, mabango ito, guys. Masarap tong kainin. Cinnamon. Yan. Mag-add tayo ng isang stick lang na cinnamon. Aanuhin na natin to. Ayan. Maganda, healthy, very healthy ang ating quinoa. Quinoa is high protein, guys. It's the best carbs that you're gonna eat is quinoa. Start to clean up the squid or pusit. So, you're gonna remove the eyes. Kung sa isda, ang nire-remove ay hasang, bituka. Sa pusit naman, guys, ay magtatanggal tayo ng ito ang ating pusit. O, yan. Frozen siya. Dinifrost ko na, guys, kasi ayoko nang matubig sa adobo. Kaya dinifrost ko. At octopus. Octopus in squid. So, magtatanggal tayo ng mga mata-mata nito. Ayan, o. Octopus. Lagay natin ito sa bowl. Kunti lang to pag naluto na, guys. So, ayan. Tatanggalin lang natin yung kanyang ano dito. Wala na yata. Natanggal na ata ang mata-mata nito. Yung matigas yun, guys, eh. Or pag kinain nyo na lang, saka nyo na lang siya tanggalin. Ayaw matanggal, oh. Hindi ko makagilap, eh. Nawawala. Lumubog ko ka. No need na itong hugasan, guys, kasi pumasa na to sa food inspection. Or kung talagang masyado kayong delikado, hugasan nyo. Ako kasi, pag ganito kasi siya na nakapak na, frozen, pumasa na to, guys, sa food inspection. So, no need to wash. Yung iba, tinatanggal nila ang tinta. Ako hindi. Yun, guys, ang nagpapasarap yung tinta ng pusit. Ayan, kagaya nito, ang liliit lang yan, guys. So, tatanggalin lang natin yung, ayan, yung mata. Ayan. At yung parang plastic dito sa likod. Pag ganito maliit, ang hirap tanggalan. Ayan, guys, ayan. Ayan, yan lang tatanggalin natin. Yung matigas sa ulo, na mata, sa may mata niya, ayan. Matigas kasi yan yata yung kinain niya, eh. Parang ganyan. Para kung sa manok ay atay balon, yung balon-balunan, guys, yan. Tanggal na. Maliliit lang to, kaya maliit lang yung tatanggalin natin. Pag mga ganito kasi, guys, na nakapak na, hindi mo na to kailangang hugasan kasi mawawala yung lasa niya. Ayan, pati yung tinta, mawawala. Ayan, nandun ang maraming nutrients sa tinta. Ayan. Diba? Tanggal. Tapos may para siyang gabuhok na bituka, yun. Kadugtong na siya nun. Maganda pag magtanggal ka nito, mahaba ang kuko mo. Kasi, para mahahagip mo yung parang plastic.
Pag ganitong maliliit, napuputol yung plastic eh, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Kita niyo, oh. Ayan, oh. Oh, yan yung pinakambitukan niya, siguro. Sumasama, parang gagabuhok lang, guys. Pag hinugot mo yan, oh, yung matigas na yan, oh, may kasama siyang parang gabuhok. Yan yung pinakambitukan niya. Ayan, dito din, ayan, dire-diretso mo siya nahuhugot. So, ang hinuhugasan lang guys, bago nyo lutuin ay yung nakatiwangwang sa palengke. Pero pag ganitong pack na siya, frozen, no need na yan hugasan. Unless na yung isda sariwa, may tinik pa yan, madugo, may hasang yan. Kailangan nyo talaga yan linisan. Pero pag ganito, napusit, malinis yan eh. Kasi frozen yan eh. Fresh siya talaga nung pinrosen. Yan. So, ganun lang kadali guys ang maglinis ng pusit. Yung sa pugita, hindi ko mahagilap eh. So, tatanggalin ko na lang siya pag kinain ko. Hindi naman yung ganun kadelikado eh. Kasi malilinis naman yan eh. Galing din yan sa dagat. Yan. Yan. Yung iba kasi hindi marunong maglinis ng pusit. Niluluto na kasama yung bituka, yung matigas. Tsaka yung ito, yung parang plastic. Tatanggalin nyo yan. Ayan o. Kasi parang ano yan eh. Plastic eh. Hindi nyo naman yung kailangan. Ayan o. Maliliit. Pinong-pino yung bituka niya eh. Sayang kasi yung tinta nito eh. Kapag hinugasan mo ng hinugasan, mawawala yung tinta. Eh, maraming ano yun. Minerals, yung tinta niya. Yun ang kailangan ng katawan natin, yung natural minerals na nanggaling sa mga seashells. Ayan o, tinan nyo. Ayan. Tagal na kasi to guys sa freezer. Iaalis ako. Baka abutin ako ng 2 buwan sa bakasyon. 1 buwan or 2 buwan. Depende guys. Kasi magtatanim ako ng another. Mag-harvest ako ng garlic at magtatanim uli ako ng garlic sa pupuntahan ko guys. Ayan. Wala ah. Ayun. Ayan. Yung isang bowl lang yan. Hanggang bukas ko na itong pagkain. 1 meal a day lang ako guys. 5:24 na ng hapon. So, evening time na. Early evening. I don't have food yet. It's almost 4:30. Almost 5:30 guys. So, malapit na mag-alas 6. At ito, niluluto ko pa lang yung ating 1 meal a day. Medyo nahihilo na ako kasi nga wala akong tulog guys. 2 oras. Nakatulog ako alas 6, sakto alas 8 dumating yung wala pa nga yata 2 oras yung tulog ko. Sakto dumating yung pick up ng package papuntang Pilipinas, yung aking balikbayan. So ayan. Okay na yan. Tapon na natin yung tubig sa plastic. Maghugas ng kamay at maghihiwa tayo ng ating sibuyas at bawang. Wala akong sibuyas. Tumakbo pa ako guys sa palengke. Kaya ayan o. Ayan. Ay, hindi naman palengke sa East Indian Store. Katabi, malapit lang dito. Yung katabi ng pinagdadalhan ko guys ng basura. Ayan. Isang buong bawang. Ganyan lang yan kukunti lang. Pero lalagay natin tong isang medium size na onions. Sorry guys, hindi pala bawang. Medium size na onions. Tapos, ang bawang, mga 3-4 na piraso. Yan. Yan. Salad master guys ang ating kutsilyo. At salad master din ang lutuan. Siyempre, para hindi malangsa, lalagyan natin ng lemongrass. Ayan. Pampatanggal na lang sa. At ito na yung ating 3 malalaking size na
cloves ng bawang. 4 pala. Nakuha. Akala ko 3. Ayan. Okay lang yan. At kasama yung balat guys. Kasi yung balat ay high in antioxidant sa bawang. Hugasan natin. Isa lang kasi kukunti naman yan. Kung marami yung mga 2-3 ganito guys na lemongrass. So, pupukin na lang natin to. Napukpok na, syempre lalagyan na natin sa kaldero at magluluto tayo ng ating adobong pusit sa kaldero. Yan. Yan. So, lagyan na natin ang ating mga ricado, sibuyas, bawang. Yan. At yan, mamaya na yan. Pag lutong-luto na yung gata at nagmamantika na. Saka natin yan ilalagay. We have to put this when the coconut milk turn to oil, become oily. So it doesn't overcook the squid and octopus. 3/4 salad mustard cookware. Lagyan na, we're gonna add already the chocolate. This is mushroom seasoning guys. Yan, add na natin para mamaya hindi na tayo maglagay. Ano pa ilalagay natin dyan? Black pepper. Lagyan na rin natin ng konting cloves. Yan, para healthy tayo guys. So, cloves yan guys, cloves. Dadalhin ko to sa biyahe ko itong powder kasi nilalagay ko to sa aking inumin. Kunti lang na cloves kasi may cloves na yung ating quinoa. Ang black pepper. Black pepper. It's missing my black pepper. Ayan, black pepper. If you like ginger guys, you can add ginger. But since I don't like ginger in this adobo, that's why I'm adding lemongrass. So, kumukulo na ang ating quinoa. Ano pa nga ba ilalagay ko dyan? Gata. That's why I opened the cupboard. We're gonna add coconut milk on it. Oh, shoot. Ay, wala pala to. Hindi pala to nakabukas. Mag-ano ako nito. Ang pangbukas ko guys ay hindi na gumagana ng ayos. Sira-sira. Saan kaya nawawala ito? Sana gumana ito. Ayan o. Ayaw na talaga guys gumana o. Maluwag na. Nag-low stretch siya. Wala, oh. Hindi talaga siya nagana guys. So, kailangan kong mag-pukpok. So, magkukutsilyo tayo ng opening nito. Kasi, wala tayo ng ating pang bukas. Sira na. Hindi ko naman maitapon yun kasi hindi naman sa akin yun. Dito yun sa apartment. Ayan, bukas lata. Kagaya ng old days sa probinsya, sa Bicol, ganito kami. Yan. Kaya yung kamay ko, mag-New Year yun noon. Mag-New Year umuwi ako. Ano na, Pasko, bispit. Maghahanda ako ng buko salad sa New Year. Ganito ang gamit ko. Tapos, hindi masyadong nagbukas yung lata. Binuksan ko ng palad ko. Ayun, tumama yung ito guys, yung kanto ng lata na nakaangat sa kamay ko. 1 buwan na sugat yung palad ko. And add na natin ito.
Kasi magmamantika ito guys eh. Masarap kapag nagmantika na siya. Ang bango ng aking quinoa. Nangangamoy yung star anise saka yung clove. Ayan. So, papakuluan lang natin to hanggang mag-turn to oily. Punasan muna natin ang ating kalan para maisalang na natin ito. So, I guess iusod ko na lang to dito. Ayan. Kasi paano naman na yan eh. Saan ba na ano? I just wanna make sure na tama yung binuksan ko guys. Kasi minsan nagkamali ako dyan. Nasunog yung plastic na nakapatong. Lagyan na natin. At takpan hanggang sa kumulo. Saan na ba ang takip niyan? There you go. You're gonna wait until it's boiling and it's turned to oil. The coconut milk. I forgot guys, I have to add this one. Bay leaf or laurel in our language. I add already guys the bay leaf here. Ayan. Inad ko na yung bay leaf bago ko pa makalimutan guys. Yan. So, pakuluan natin siya mabuti para magmantika. At pag nagmantika na, ready to put our squid. At yung ating tamang-tama, once the squid cook, squid and octopus, and quinoa is ready also. At habang nagluluto ako guys, ito ang aking drinks. Ayan. Ito na yung parang pinakang breakfast ko guys, pero in drinks lang siya, smoothie. Detox smoothie. Very strong guys. Kasi ang daming coriander nito tsaka cilantro. Coriander or cilantro ay isa and parsley. 4 pieces of celery, cilantro, isang ganon, isang tali. Parsley, isang ganon din. Green apple, beetroot, pomegranate, grapes, I add green grapes, and what else I add? Lemon and lime, and ginger, a little bit ginger, and the water I add is a coconut water. So it's very healthy guys, this one. At naggumagawa ako niyan good for 5 days or 1 week. So nasa fridge po yung iba. A very tiny chili pepper guys. This is the most spicy chili pepper I ever tried. It's spicier than siling haba. Siling labuyo. Because this is from my plant in the garden. I thought it was like no spicy, but when I tried it, I thought it's sweet like a cherry tomatoes. Oh my god. So I'm gonna add one. Let it cook and blend it so it's gonna have a spicy taste on our adobo. So, let's check. Oh, nice. Wow. Naiga na yung gata, guys. Nagmantika na. So, pwede na natin ilagay ang ating I need to stir, guys, because you know, yung parang ano nito, tawag sa Bicol ay mamok. Yung tawag sa Bicol guys ay mamok, ay nag-i-stick siya sa cookware. So ayaw. So to avoid burning, so we have to stir it. Add the hugita and pusit-pusit. Lagyan na natin yan. Oh. Yan. Haluin na natin para umano na yung gata sa buong pusit guys. Close the lid again to cook the pusit. Yan. Check it out guys. I-off na natin siya. Tingnan muna natin siya kung okay na.
Oh my God, kanina guys, naiga siya ngayon, nagkasabaw nung nilagay natin yung ating squid at octopus. So, kakain na ako guys, gutom na ako. So, hindi ko na yan maantay pang maiga. So, ayan ang ating, at this is our yummy yummy quinoa. Ayan, nagkulay yellow siya. O, di ba? Tapos the rest, bukas naman. Ay, mali. Ito pala yun. Ay, nalaglag yung ano na. Ayun natin yan dyan. Mamaya natin yan hugasan. So, ito na. Wow. Nakakatakam ang pagkain na ganito guys. Tikman ko nga muna kung anong lasa. Unang tikim para sa inyong lahat. Ayan. Wow! Ang sarap! Grabe! Ayan. O, diba? Ang bango-bango pa guys. Walang langsa. Kasi nga may lemongrass. Ayan. O, pagkain na natin to. Ay, nakalimutan ko yung talong ilagay. Dibali? Bukas ko na lang siguro ilagay yung talong. Ayan, may pansabaw tuloy tayo ngayon sa ating kanin. Alimutan ko talaga yung talong. Sa bagay, marami na akong kinain na fruits. Ayan, o, diba? Bon appetit! Guys, let's eat! Sarap talaga ng ating pagkain. Ayan, di ba? Ganyan lang kasimple ang magluto sa Salad Master, guys. Yummy. Grabe, sarap. Ito natin yun. So, ayan po. Thank you po pa sa panonood at i-enjoyin ko ang aking napakasarap na adobong pusit. Diba? Na kunting-kunti lang ang anghang. Parang nilagyan lang ng paminta. Bye-bye guys. Thank you for watching. I really appreciate it. At dahil nga, because we didn't add lemon on the pot, so now I'm gonna add lemon on my plate. Ayan. So, kasi sabi nga nila, based on the study daw, huwag mong lulutuin ang lemon. Para makuha mo yung 100% na nutrients. So, ayan. Dyan na lang siya. Paga na lang, guys. Diba? Sarap ng kain ni Inday. O, diba? Tiba-tiba ang tiyan. 1 meal a day lang to, guys. So, ngayon pa lang ako kakain. At yung kanina nga, iniinom ko ay yung smoothie. So, ayan. Kita nyo, guys. Ang lambot ng pusit kapag tamang-tama ang pakaluto. Pag in-overcook nyo ang pusit, nagiging parang lastiko. Yan. Marami tayong nilagay na bay leaf kasi bay leaf is good for the body. O, diba? Very healthy meal. Quinoa with cloves, cinnamon, and what else? Turmeric. At meron pa tayo dito fermented garlic. Uubusin ko na to guys kasi alis na ako. So, kailangan maubos na to. Ubusin ko na to ngayon. Ayan o. Ayan. Diba? Yung iba kasi nito guys, pinapamigay ko. Ayan o, isang subo ng, lalo pag meat ang kinain nyo guys, kumain kayo ng fermented garlic para hindi kayo ma-high blood, hindi kayo ma-stroke. At hindi kayo magkaroon ng alta presyon, atake. Diba? Sarap ng pusit. Sarap. Nangaya ko yung star anise guys. Na star anise nga pala itong kanin. Ang bango, ang sarap. Ayan, yung bawang oh.
Ilang subo lang yung pusit, guys. Ganyan kami dito sa abroad, guys, para makatipid. 1 meal a day lang kasi sobrang mahal ng bilihin. Yan. Sarap. Grabe. Sarap kumain, guys, pag ganito ang ulam. Once in a blue moon lang ako magluto ng mga ganito eh. Usually talaga isda ang niluluto ko. Ay, naubos ko na yung mga isda sa rep, sa freezer. Wala na akong isda. So, ito na. Kasi, para mapalitan yung mga stock sa freezer. Masarap, guys. Grabe. Babay muna, guys, para ma-enjoy ko yung aking kinakain.